Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video nga ang pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga. So mamaya pag-uusapan natin ang isang magbabalik po sa Itbulaga, bukas po yan. So sino yan? Kilalanin po natin mamaya. But before that, narito muna ang prices po ng Itbulaga for December 10, 2024. Kahapon yan. Itbulaga versus It's Showtime. So ang pinamigay po ng Itbulaga kahapon ay tumataginting na 210,000 pesos. Samantalang sa It's Showtime naman ay 10,000 pesos. So nangunguna man sila sa ratings. Ang Itbulaga naman ay nangunguna po sa mga papremyo na pinapamigay sa mga nanalo po sa kanilang programa. Samantalang ang APT Entertainment naman po ay nag-iwan ng mga katanungan dito po sa The Kingdom sa pamagitan ng inilabas po nila na mga pasilip or pa-highlight po na post. Sabi kasi dito, ang bunso daw po na anak nitong si Lakan Makisig ay si Sue Ramirez. Sabi dito, ang bunso at paboritong anak ni Lakan Makisig sanay sa karangyaan. Ano kaya ang magiging epekto sa kanya ng trahedyang kanyang sasapitin? Mamulat kaya sila sa napakalaki at komplikadong mundo sa labas? So siya po pala ang paboritong anak ni Bossing Vic Soto. Yun nga lang, meron siyang kakaharapin na trahedya. At alamin natin yan by December 25. And eto pa po, ang panganay daw na anak nitong si Bossing Vic Soto ang namamahala po sa mga negosyo ng kaharian, ng kalayaan at mga datu. Si Sid Lucero daw kaya ang maging susunod na Lakan? Ano nga daw ba kaya ang kaya niyang gawin para makamit ang kapangyarihan? At si Piolo Pascual naman po, ang si Sulu, isang tinatwa, walang tinta, itinakwil ng lipunan. Lalamunin kaya siya ng kanyang pait at galit o mananaig pa rin ang kabutihan sa kanyang puso? Tunay kaya siyang mapagkakatiwalaan ni Lakan? Ito naman pong si Christian Reyes, pangalawang anak po ni Lakan Makisig, na ang tingin sa sarili ay ang pinakaresponsable hindi lang sa pamilya pero pati sa buong kaharian. Siya na kaya ang susunod na Lakan? Ipagkakatiwala kaya sa kanya ang kaharian ng kalayaan? And itong si Bossing Vic, ang ama ng malaya, si Lakan Makisig, na iipit sa dalawang mundo, mundo ng tradisyon at mundo po ng pamilya. Ano kaya ang papaboran niya? Sariling pakiramdam sa buhay o ang tradisyon at kultura? So ang dami pong iniwan na katanungan na dapat nating malaman na by December 25. Kaya naman ako, suportahan po natin ito, okay? And alam niyo po ba, good news mga kadabarkads, kasi itong official trailer po ng The Kingdom, over 7 million views na po across all social media platforms. Grabe! Sabi dito sa APT Entertainment, kwento ng kapangyarihan, pamilya at pag-ibig. Hashtag The Kingdom trailer reaches over 7 million views across all social media platforms. Maraming salamat mga malaya. Huwag nating kalimutang unahin ang pagiging makabayan ngayong Pasko sa Metro Manila Film Festival ngayong 2024. Tickets are now available po sa smcinema.com and Ayala Mall Cinema, sureseats.com. So ayan po, punta lang kayo sa APT Entertainment and mag-book kayo ng inyong mga ticket. Samantalang nagbitaw naman po ng statement si Tito Soto dito po sa Facebook 10 hours ago. Sabi niya po dito, as we commemorate the International Human Rights Day today, I join the Filipino people, the government, and the international community in amplifying the increasingly crucial message of equity, fairness, and justice. From passing law such as the expanded Solo Parents Welfare Act, which guarantees solo parents purchase discounts, child scholarship, and the protection from employment discrimination, and the Anti-Hazing Act, which engaged academic institution in safeguarding youth organizations from violent initiation rights.
I uphold that our human rights are our inviolable cornerstone for an equitable and peaceful life to transform our society towards a more progressive future. So, napakarami po palang naipasa na law nitong si Tito Soto na nakakatulong po ngayon dito po sa ating bansa, lalo na po sa mga solo parents. So, good news po, itong si Tito Soto ay pumapangalawa na po sa survey. Sana hindi na po ito magbago. And sana nga ay manalo po siya sa darating na halalan for May 2025. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang personalidad na magbabalik po dito sa Eat Bulaga. So, sino po yan? By December 12, meron po tayong guest na kung saan ikakagulat po ito ng lahat. Sino ba yung guest na yan na nakatapak na po sa Eat Bulaga at muli ulit tatapak ngayon sa Eat Bulaga? So, hulaan nyo nga. Sige nga po. Walang iba kundi po itong si Arjo Atayde. December 12, 12 p.m. nasa Eat Bulaga po siya siguro para mag-promote ng kanyang pelikula. For December 25, mapapanood na din po yan. Sabi nga po dito ni Arjo Atayde, kita-kits mga katropak December 12, 12 p.m. sa Eat Bulaga. So, nabulaga po ba kayong lahat? Sana present si Maine Mendoza, no? Bukas, December 12 yan. Siguradong masaya po ito. So, I'm not sure kung siya ba ay maglalaro sa Bawal Judgmental Ka Ba or basta lang magpo-promote ng kanilang pelikula dito po sa Eat Bulaga. So, malalaman po natin yan na bukas, December 12. Live na live po siya sa Eat Bulaga. Ito nga si Arjo Atayde. And speaking of Arjo Atayde, Live Smart at 5th Avenue in BGC this Saturday, December 14, from 2 p.m. onwards. So, join daw po tayo sa Live Smart at 5th Avenue in BGC. So, present kaya dito. Ito nga si Maine Mendoza since siya po ay isa din sa brand ambassador ng nasabing brand. So, tingnan na lang natin kung present din si Maine Mendoza bilang syempre pagsuporta sa kanya. Samantalang si Atasha Mulak naman po mga Kadaber Gods ay mukha pong may sinushoot at pang 3 days na ata niya kahapon. Grabe, pang 2 days o pang 3 days? Grabe ang haba ng sinushoot niya. Hindi ko alam kung TV commercial ba to or what. Pero isa lang ang masasabi ko, congratulations kay Atasha Mulak dahil talaga namang simula po nang siya po ay tumapak sa Eat Bulaga, doon na po nagtuloy-tuloy at dumami ang kanyang mga hinahawakan na product. Iba talaga ang Eat Bulagang magpasikat. Talagang pag may talent ka, may charisma ka, sisikat at sisikat ka.